Uya ko sa akong kuwan, sa ako ang classmate. Kinasya tablet ako wala. Nakasala ka sa tubangan sa Ginoo. Okay? May ingon ba ang Ginoo? Ay, yes, I forgive you. Cancel na. Ano ba? Ano ba? No. Dili dahil i-cancel. Ang uban nagutana sa ako sa akong klase sa Bible sa college. Kasi pwede ko lang nabubalik lang, dili naman siguro need nga muani pa si Jesus. I-cancel lang daig. Pwede ba wato sa Ginoo? Yes or no? No. Why? Wala, may makatubag. Sige lang, ako may istorya. Ang reason ganong dili niya buhaton na because God is a faithful God. Pasabot niya, naa siyang establish na law and He cannot break the law Himself because the law is the reflection of His nature. Dili niya pwede nga tuison kung unsa ang iyang istorya because God has the word of honor. Kailangan yun nga patawan o penalty ang tanan nga nakasala sa iya. Again, how does God forgives the guilty sinners like us? So if ako ang pautangon, the Bible is concerned, it has to obey the law. According to the law, according to the law, para makasaylo ang sala sa tao, sin should be paid by death. Sin should be paid by death. Kailangan bayaran ang sala pinaagi sa kamatayon. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kailangan dyan mamatay. Anyway, muna siyang sumpay, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. In Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed. Ang tanan daw, kailangan mahinluan or ma-cleanse siya with blood. And without shedding of the blood, there is no forgiveness. Mauna siya ang nabuhat nila sa una with the law. Dili makasaylo ang tao kung walay shedding of blood. Kailangan na ay mamatay. Kaya ang bayad man sa imuha, sa imong sala, sa kamatayon. And it has to occur na naadapay, dapat nga, death. Another thing with the law, substitution of death. Now, kung dili ka gusto mamatay, kaya ikaw may nakasala, ang buhaton ni mo, naanay substitute. Sabot mo substitute? Substitute reps. Diba? Fully. Instead na ikaw ang mamatay of your sin, kailangan na ay substitute. That is why sa ilang time, kailangan nila og hayop nga mo'y mamatay para sa ila. So that the blood of that animal mo to siya magsilbi nga mag-cover sa imuhang sala. Another example nga nindot kaayo. Actually, ang kani nga practices is nagsugod pag ini siya kang Adan ug kang Eva. Right? Nagsugod pag ini siya kang Adan ug kang Eva. Did you remember? Nag-ingon si Adan, nag-ingon ang Ginoo nga Adan, kung mukaon ka niining prutas sa kahibalo, sa maayo o sa dili maayo na dautan, kung sa isulti, mamatay ka. Karon kay gikaon na nila. Ang pangutana, namatay ba dayon si Adan, si Eva? Hala. Wala nang namatay si Adan o si Eva. Ingon ang Ginoo, dapat patyon. Dapat mamatay. Ano wala ka namatay? Kasi din nahitabo, baka kung di si Lord kayo na wala namatay. Ala. Actually, kani nahitabo. When they sin against the Lord, God, baga nagpatay siya og animal para kay Adan ug Eva. Sa ang verse na Genesis chapter 3 verse 21. It was the time na namatay na, nakasala na si Adan ug si Eva. The Lord God made tunics of animal skins for Adam and his wife and clothed them. Here's a beautiful picture. Instead na namatay si Adan o si Eva, ang namatay para sa ila is hayop.
and the animal skin, katong namatay kayo, gi-cloth sa ilaha para dili na sila maging naked. Para dili na sila makabatoy or dili na sila maka-feel of shame. If you are a theologian, you will get this. It is a typology of Jesus Christ. Na sa una pa lang daan, naanay pattern that when a person commits sin, kung gusto niya of forgiveness, one has to die in his place so that you will be forgiven. And then, that forgiveness, yung righteousness, is makloth sa tao. Okay? Substitution of death. So, balik ko na ito, para ma-forgive ang sala, kailangan na ay mamatay. Ikaduha, kung dili ka gustong mamatay, na ay substitute para sa imuha. Ikatulo, this sacrifice, kaning substitute sa imuha, should be perfect or blameless. Ingnan matapad, perfect. Perfect. Wala dyan spot. Walay sakit. Nga ayop man ilahang pa. Ilang ginabuhat sa unang sacrifice. Numbers chapter 19 verse 2. Okay na rin. This is a requirement of the law that the Lord has commanded. Tell the Israelites to bring your red heifer. Muna yung baka nga pula. Okay? Red heifer without defect or blemish and that has never been under a yoke. Kailangan perfect. Nga na dapat ang ginabuhat, kailangan nga i-sacrifice to the Lord para ma-forgive ang sala sa tao. Na-imagine ba ninyo kung kana siya nga Lois, na pa na karon? Kinsa kaya ang forgive, no? Madato na siguro. Kinsa may naibaka diri amin? Naikanding. Wala pa ikanding. Picture na lang, nang may kalapati. Siguro, naamoy ko, mangita ko dito. Gumawa mo ka ng kalapati or mamalit mo, pero sabta na ito nga, ang sala sa tao is kuminti. Now, every year or every day, buhat na muna, kasi kag sacrifice. Putdan kag budget. What yung pasalito? May tabo sa imong kinabuhi. Muna ilang kinabuhat. But the Old Testament way of forgiveness was not enough. Una na yun. Dili enough. Sa isutin ako ng di because this sacrifice is dili siya mag-last ilahang worth for a lifetime. Ang ilahang sacrifice ng mga hayop is para lang anak ng moment. Hebrews chapter 10 verse 3 to 4. But those sacrifices are annual reminder of sin. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Kailangan mas precious pa sa bull or sa goats. Kasula na. Makita pa kagkuhan, itong walay piang. Ang mga, itong fresh kaya nga. Kung kamo ang pasultion, mapasaylo kaya inyong mga sala? Atong mga sala? No. The only way for a person to be saved, kabalo ba mo kung saan mapasaylo or masave ang sa tao, is for someone who is perfect and holy. Without blemish. So, ang sacrifice dapat perfect and holy. Who is someone who can relate with us and die to be sacrificed for the forgiveness of our sins. Kailangan nato og perfect nga sacrifice para makasaylo atong masala. Kailangan po nato og sacrifice nga mamatay. When we say perfect and holy, it should be God. And when we say it should relate with us and die, it should be a man. Kaya kung mo tunaw when God and man were separated, ang makatulay lang ana siya should be God-man. Sabta na to. Na-picture out na ninyo ganina, I think nani sa inyong lecture. There is a great chasm na ibungaw. Sa may mag-ibisaya na ng buno.
Diba? Kwan ba? Ulaw kayo sa kwan. Naputol ang atong relasyon. O para mabalik ang relasyon, kailangan usumpay sa Ginoo, sa God, o sa man. The sacrifice must be God-man. And that God-man that I am saying is the only one, Jesus Christ, who is God and at the same time, man. Na-realize na to? Hebrews chapter 10, verse 5 to 7. Therefore, when Christ came into the world, may anto daw si Christ now, into the world, He said, sacrifice and offerings you did not desire. Wala na daw ito niya desire kung mga offerings. O na, kung isutin ako sa inyo mga goat, diba, mga bulls. Wala na ito niya desire. But a body you prepared for me. Allah, gipreparan si Jesus Christ because He was originally a deity, a God. Gipreparan siya o lawas so that He could be a sacrifice. But a body you prepared for me, with burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Again, ibalik lang niya. Wala na siya nahimot ato sa unang karaan ng mga pamaagi. Okay? Then I said, here I am. Si Jesus mismo sabi, here I am. He willingly take that mission to die for our sins. Now, kuyaw kayo, Jesus was the only one who lived, nga kabalo siya, at yun siya. He was the only one nga nabuhi sa kalibutan who knew that in the long time, sa pagkinabuhi niya niya, is i-betray siya, i-reject siya, o i-crucify siya. He know his mission very well because nagsulti na siya daan, here I am. You have prepared a body for me. It is written about me in the scroll, I have come to do your will. Anak, kanindot ang gibuhat ni Jesus Christ. Now, think of this way. Kabalo naman ta, nga si Jesus had come para mahimong sacrifice for us. The question is, what does it profit for Jesus to die on our behalf to save us from the wrath of God? Isayaw na to. Kung sa may naginan siya ni Jesus Christ sa iyang sacrifice sa iyang kinabuhi para sa tuwa. So may nabalos ni sa iya. Pumunta na pagid ko, deserving ba ta para iyang isacrificean? No. We don't deserve that. Ingon pagani sa another sa iyang sa scriptures nga pwede ka magpakamatay sa tao nga friend kay nimo. Pero si Jesus, no, we were considered as enemies. But Jesus take that mission to be crucified, to be sacrificed for the forgiveness of our sins. And siya lamang ang qualified nga mahimong sacrifice because He is God, His blood is precious, and He is man nga pwede mamatay. Kung God lang, naog siya, dili nga napapatay ang God. Hindi na napapatay. Because God is God. Life. But Jesus came as I am. Kani, yun kayo siya nga realization. Jesus was the master. And now, sa iyang pagkatao sa kalibutan, He became a slave. Jesus was the creator because He is the second person of the Trinity. Now, nagbaba siya kung nahimo siyang creation. Imagine nga ang usa ka dako kay nga ranggo sa, for example, presidente moadto dito sa squatter area. O kamay pasultion, kamo magaingon brother. Kamay pasultion, sultigin mo nga gusto kita ba dito sa indot nga kaintang, di ba? From janitor and doctor. Ano gila itong na? Di ba? Pero Jesus, from a great place, His throne, minakaw siya para sa ito. Walay nakuha si Jesus sa ito. But instead, kita ang daghan kay nakuha kang Kristo. And we will see that. Okay? Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Ang ipesultihan ni si Jesus, who being in very nature God,
did not consider equality with God. That's humility. Something to be used in his own advantage. Pwede lang kayo nga, itong ilatos-latos si Jesus sa, kadong siya lansangon, latos-latos siya. Alaon na niya, pagpuyo, sakit na tayo ba? Tama na. Ako na po ilatos ni Uwe. Pwede lang tayo na. Pero Jesus, He became obedient even to the cross. Rather than He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the even death on the cross. Sa theology, ang tawagan na is propitiation. Maingay matapan. Propitiation. Yaway, mga theologian, matay mo. Nanamoy word. Propitiation. Okay? Propitiation is to appease. Wala siya ang word. To appease. Is satisfy. Kung saan is-satisfy? To appease the wrath of God. Nga instead, nga kita ang mamatay, because kita dapat kita nakasala, kita dapat mamatay. But Jesus came as our substitute. Siya ang mipuli sa atua to pay the penalty of death for our sins. Then the wrath of God was satisfied. Diba, kinakanta natin sa theme song ito. The wrath of God has been satisfied. Siguro kung nanananda, iwata ka sa buong sa buong. Pero, I hope that this time, when you understand that God's wrath must be in us, pero nagpuli si Jesus Christ, pagbasa mo o pagkanta ni Juana, the wrath of God was satisfied. What an amazing grace. Ang imo kasing-kasing will have that grateful heart. Mahimo kang pasalamatan sa Ginoo. That without Jesus, wala kitay hope. Nga na ako ang kinabuhi. Muna siya i-explain sa Romans chapter 3, verse 24 to 25. Yet God in His grace, remember the word? In His grace, freely makes us right in His sight. Gihimo tang right. Bagang maayo sa atubangan sa Ginoo. Remember, dili ta maayo sa atubangan sa Ginoo because we have done evil. Bisan og 99% ang imong nabuhat sa balaod, you are considered as lawbreaker or evil. Dili ka right atubangan sa Ginoo. But because of Jesus, we became right in His sight. He did this, yung sa pamaagi para mahimot ng right atubangan sa Ginoo. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sin. Wala na yung penalty. Instead, ikaw ang mamatay, kitang tanan ang mamatay para sa atong mga sala. He did it on the cross. Every penalty, every sin nga imuhang nakumit, gibutang tanan, it was nailed on the cross. Ingana ang gibuhat ni Jesus Christ. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. The sacrifice shows that God was being fair, okay? Fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Okay, remember, sa isulti lang sa inyo, God is holy and at the same time, a loving God. Okay? Holy or just and loving God. Nagsulatibog ta. Kung saan ako nagpabuhat sa Ginoo that He is holy and at the same time a loving God. He did it on the cross. Because He executed His justice, His holiness by punishing His Son, Jesus Christ. He who has no sin became a sin for us. Wala siya sala, pero siya ang nahimong sad-an tungod sa ato. Gi-execute sa Ginoo ang iyang wrath in Jesus. Si Jesus ang naka-experience sa wrath, sa kaligud-gud sa Ginoo. That's justice. But at the same time, in that cross, we found the love of God. Because through that cross, we are reconciled. Ipasingpulit ta. Remember, we are enemies of God, but now we were reconciled.
Baga, away mo, pero nagbalik mo. Nga, gibalik ka sa Ginoo. Okay. So in that cross, we see God's justice and love at the same time. Siguro kani inyong i-remember po, this is the grace of God that we receive from the sacrifice of Christ. Una, reconciliation. Nasundihan mo na ito, no? Reconciliation. Because of that grace, napasiguli ka, you are considered as enemy from enemy. Nahimong ka, a child of God. Wala kay labot sa iyahang heaven sa una, but by the grace of God, nasiguli ka, nahimong ka anak sa Ginoo. Nahimong kang appeal sa pamilya sa Ginoo. We were reconciled. That's His grace. That is His grace. Ikaduha, the righteousness of Christ. Again, magsasulti na ako kanina. When Christ died, namatay si Jesus Christ, ang iyahang righteousness is napasa sa tuwa. Like sa gisulti na ako kanina kang Adam at kang Eve. Di ba, nagpatay ang Ginoo kan hayop. Remember? Nagpatay siya ng hayop. Ang katong skin sa hayop, gihimong clothing nila Adam at Eve so that dili na sila maulaw. The same time, kita makauulaw kita sa tubangan sa Ginoo. Pero through the death of Jesus Christ, we are clothed with His righteousness. Kung tubang ka sa Ginoo, sa Father, you are right. Siguro, ubat sa tuwa, kung maulaw sa Ginoo, kaya nagkahan kikag sala. That's normal. And if you have that kind of attitude, you have that kind of heart, na maulaw ka sa Ginoo tungod sa imong sala, I think nasabtan nimo kung sa ka deserving. And that's a good news because nasabtan nimo that you really need Christ. Okay? Righteousness. Katubang ka sa Ginoo. And another thing about righteousness is ang katong mga Jews sa una, they think they are righteous because they are wagbaga pinili gyud mga katawhan sa Ginoo. And you know what? Naman tayo Jews or mga dili Jews ka pa na, wow na mo. Jews or mga Israelites ba? Okay? Jews. And kung saan another klase sa mga tao? The Gentiles. Okay? Asa man ka sa Jews o sa Gentile? Ano, gusto ka mag-Jew? Gusto ka mag-Kira dito? Mabuti ka sa Israel. We are not Israelites. We are not Jews, but we are Gentiles. And according to the Bible, ang Gentiles wala yung abot. Okay, labot sa heaven. Wala siyang description sa una. Gentiles like us, wala yung labot. But because of what Christ did on the cross, nahimot ang labot. We became right in the eyes of God. Kung naagapon sa imo ang kasing-kasing karon bisan gidawat na nimo si Jesus as Lord and Savior, I will remind you today, you are right with God. Nagka-problema lang ka sa inyong development sa relationship ninyo kay Lord. O na maulaw ka sa Ginoo. But in Jesus, ito naa ka Jesus, you can actually come to the throne of grace. Makaampo ka bisan asa because you are righteous. Not because you are doing good. Dili to kay maayo kay ka, buutan kay ka. No, but because of God's righteousness in Christ. Tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, makaduol ka sa Father. Makapangayo ka sa iya, makapangayo ka tabang sa Ginoo. Remind yourself of that. Makaduol ka sa Ginoo. Ang kasagaran sa mga batanon, maulaw, mag-ampo. Muntahan ako, manong maulaw na itong ampo? Sige daw, one representative daw. Or i-voice out lang. Nganong maulaw man ta mag-ampo? Katawan, adlok mo nga katawan. So, naamo sa guilt, kaya nakapokus mo sa inyong self. Guilt tripping. Right. Actually, valid man, adlok ang katawan sa mga tao. But remember that, in prayer, you will be talking to God, not to yours. Not pleasing your pag-aing mga kauban.
Wala ko nag-ampo diri tugi para yan pa ninyo. Hawdan niya mo ampo eh. Wala ko nag-ampo. Wala ko nagbalik diri para may hawdan niyo buhali eh. Wala. The same time, in your prayer life, or kung paampon ka, ayaw pag-ampo para malipay ang imuhang para i-praise ka ba? No, don't do that. When you pray, ang imong focus is si God. That is why even di man magkadimao akong words sa pag-ampo, Lord, nag-ampo ko ba? Lord, forgive these people, and sanctify this food. Ay man. Sabi, bisag nga dili magkadimao akong words. I know that God knows my heart. Kaya nga naman, akong focus sa pag-ampo, si Lord. And I am able to come to God, I can pray because of the righteousness of Jesus Christ in me. Remember that. You have that righteousness of God in you so that you can go to the throne of grace. Nakaampo ka. That's a blessing. Muna ang grace nga nato nadawat kang Jesus Christ. That's righteousness. And another thing, na nadawat nato kang Jesus Christ is the riches in Christ. When I say riches, kasi nagunawan mo ba? Tuo ka sa Ginoo, nato din ka. Isog kita ko masahin. Nga magkuhan ka ba? Nga masing nagunawan ka nga kung mutuo ka sa Ginoo, madato ka. Nakay ba madato dyan? Pero not everyone will be prospered. Daily, ang gospel, wala siya nakafocus sa prosperity. I will remind the church leaders of that kasi na mga prosperity gospel nila. Amen! And then, dili siya nakafocus sa prosperity. But ang ipasabot nila ng riches is the spiritual blessing. That blessing, that connection with your God. Sa una, bondage ka, you are bondage with sin. Dili ka makadungol sa Ginoo because of your sin. According pa sa Isaiah, nga, ako man lang ka mo sa Ginoo. Di man siya bungol, para di ka mabunggan. Pero ang sala may nagababag sa tuwa nga dili tayo mabunggan. But with Christ, that's a blessing. That's riches in Christ. Naatay riches in Christ. We have that spiritual blessing and the hope of heaven. Nakafocus kayo ka diriya sa kalibutan, gusto ka madato diriya, and say makalimot na ka, dili ka dahil kataga diriya. We are citizens of heaven. When you receive the grace of God, focus on that. Amen. That is why, nga ni kanindot ba? Wala kayo tayo nabuhat. Kung makasulti mo nga, dili mo ko deserving sa grace sa Ginoo. Ako po, hindi ko deserving. But I thank God every day that wala nag-matter sa akong performance. Yes, I do the will of God, pero dili na siya tungod kay para ma-earn akong salvation. I do the will of God because I am grateful that I have been given grace. Tagaan ko grasya sa Ginoo. And I think that should be our motivation in doing good. Because you have granted grace. Igrasyahan ka sa Ginoo, and that you will do good things. Nakapay ako na sa grace. I know you are familiar with this. Amot sa kuwan. Grace is God's riches at Christ's expense. God's riches. Pero kinsa man lang nagtrabaho? Ikaw? Ay kung ikaw, nampog di ka. Malapit ko kay buotan kay ko. Langit ko kay wala kong itapakan ng mga tao. Saan, ganti ka? Malangit ko kay daghang ko gitapang sa simbahan. No. Malangit ko kay digrasya ko sa Ginoo. Sa una, maganda storytelling ng tagamaya. Sa una, when I became a Christian, naku kayong expectation with the Christians. And I think na ako na sa ito pastor ko na siya, pero nga yung Christian. Diba? Parang kita expectation. Sa una, binawag ang mga alakad sa Ginoo, huli na dyan wala, di na sila magkasala.
Ako mga istorya ko. Diba? Pero later on, sabtan ako, nga kanay mga tawhan na igrasyahan ka sa Ginoo. Amen. Igrasyahan sa Ginoo. Naay mga tao nga grabe kay expectation sa pastors. Grabe kayo expect sa pastors, dapat ang na sila. No. Remember, gigrasyahan na pula sila sa Ginoo. Kung nakasabot ka sa grace, lisod na para sa imo ha, nga hukom pa, or mas mahimo pa nga skeptic pa sa mga tao nga gigrasyahan na po. Because if you really understand nga ikaw gitagaan sa grasya sa Ginoo, mag-melt ka. Some people or some pastors would use grace to abuse para magbuhat og sala. Sala. Grasya man ang Ginoo. Pwede na kang patay mo. Pwede na ba? Pwede na kang magbuhat. Bisa sa imo aton. Ala, grasya bito ang Ginoo. No. If you really understand His kindness and tolerance, ulukod di ka sa tubakan sa Ginoo. Okay? That's grace. Wala isikbit ni siya nga story. Amo kung familiar ba mo ani. There was a woman sa panahon ni Jesus. Woman siya nga miduol ka Jesus, ipunasan niya ang mga tingin ni Jesus. Okay? By sayahang buhok. Okay? Butangan niya ang oil. And then, nga na din itong mga kauban niya. Tinuon niya.